Sinimulan ng inspeksyonin ng mga otoridad ang mga flood control projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng mga tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Para sa update, magbabalita live mula sa Tondo, Maynila, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang ininspeksyong flood control project ngayong araw? Cheryl, matapos nga tumbukin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA, itong mga flood control projects ay personal nang sinilip ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang isa sa mga flood control facility ng MMDA at dito yan sa Vitas, dito sa Tondo. Ito kasing partikular na flood control facility na ito, hindi lang nagbobomba ng tubig na naipon dito sa Estero de Vitas palabas ng Manila Bay. Nagsisilbi rin itong isang waste treatment facility. Yung mga nakuha kasing basura rito katulad ng mga plastic at bote ay nililinis, ginigiling ng pino at ginagawang iba't ibang produkto katulad ng pavement blocks at iba pa. Mag-uusap-usap naman ang iba't ibang ahensya sa Biyernes kasama na ang DBM, MMDA, DPWH, DILG at iba pa para pag-usapan ang flood control at drainage projects. Kailangan daw masilip kung alin ang mga ipinapagawa na at yung mga hindi pa para malaman ang karampatang aksyon rito. Matandaan sinabi ni PBBM sa kanyang SONA na may mga flood control projects na nagiging racket lamang ng iba't ibang opisyal. Sa susunod na 2 araw ay ipapasa na raw ng DBM ang budget para sa susunod na taon, kaya sa ngayon ay sinusuyod pa nilang maigi ang mga items para raw masigurong sa tama na pupunta ang paggastos ng pera ng taong bayan. Cheryl, papakita ko lang sa inyo itong mga ginagawang mga items dito sa facility na ito. Simulan natin dito sa hollow blocks na ito. So ito ay may halong buhangin, semento, durog na bote at plastic. Ganun din itong mga pavement blocks na ito. Dati pinakita sa atin, ibinagsak ito, matibay naman itong mga ganitong klaseng bloke. Meron din ng mga plastic blocks. Ito gawa ito sa plastic. Meron ding mga paso. Ito gawa sa byproducts ng coconut at water lily. So yung mga nakikita natin lumulutang-lutang lang na water lily ay ginagawa rin ganito. Meron ding uling at dito rin ginagawa yung mga nakikita nating concrete barriers dyan sa EDSA. Dito rin yan ginagawa yung ilan dyan. So Cheryl, itong facility na ito, na-replicate na ito, meron na rin daw nito sa San Andres dyan sa Maynila at plano ng pamahalaan na ma-replicate din ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Cheryl. So Gerard, yung pinakita mo ay bahagi yan ng pinupondohan kasama sa pondo sa mga flood control projects. Tama, Cheryl. Itong flood control project na ito, nagkataon lang na since ito pilot project kasi meron niyang waste treatment facility, yung flood control aspect nito ay ginastosan ng pamahalaan pero itong waste treatment facility ay galing naman sa World Bank loan na nagkakahalaga ng 80 million pesos. Pero yung nagko-control ng baha, yung mga makinaryang ginamit doon ay pinopondohan niya ng DPWH. Meron tayong 71 na ganito dito sa Metro Manila, Cheryl. At nanguna nga sabi mo, dumating dyan si Budget Secretary Pangandaman para sabihin ng Pangulo na may mga proyekto na niraraket at yung iba ay guni-guni lamang na napopondohan ng Budget Department. So ano ang plano nila sa pag-iimbestiga? Hindi lamang naman siguro pagbisita sa site kasi ano ba makikita mo sa site? But this is more of yung numero, yung kung gaano rin kakumpleto. It's more based on the reports and then yung actual pa lamang, di ba? Tama, Cheryl, kaya nga kailangan nilang pag-usapan sa Biyernes kasama ang DPWH kasi ang DPWH ay nakatokang magbigay ng listahan itong mga flood control projects na ito na sa huling bilang natin simula 2023 hanggang 2025 ay mahigit 20,000 nationwide yan, Cheryl. So kailangan makita itong listahan na ito, kailangan masuri isa-isa kung ano na bang status ng mga ito at mula doon malalaman ng DBM kung dapat bang putulin na yung pagpopondo dito sa isang partikular na proyektong ito o dapat ituloy o dapat magbigay na lang ng ibang suggestion. Yan yung malalaman natin pagkatapos ng meeting nila sa Biyernes, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.